So, hello mga kagandang buhay at long last, nagkita kami ni Sir Mark Lutilla. So, na-interview na siya dati ng Jones Farm Life. At sinabi ko kay Jones na matagal na tayong magkakilala, sir. So, bigyan natin sila ng preview kung bakit nagkakilala tayo. Ngayon po mga kagandang buhay, tuturuan po tayo ni Sir Mark sa silage. Kasi interesado kami ni Kabeng Roger, sir. Sabi mo kasi, pwede yung tubo. Oo. Marami po tayong mga knowledge na makukuha kay Sir Captain Mark Lutilla. Ayan, kaya panoorin po ninyo, mas busisihin po natin yung pag-process ni Sir. Turuan mo kami, Sir, dahil na-inspire ako sa iyong gumawa ng tubo na silage. So, hello mga kagandang buhay at long last, nagkita kami ni Sir Mark Lutilla. So, na-interview na siya dati ng Jones Farm Life. At sinabi ko kay Jones na matagal na tayong magkakilala, sir. So, bigyan natin sila ng preview kung bakit nagkakilala tayo. So, mga kagandang buhay, nagkakilala kami ni Sir Mark. Isa siyang, ano nga yung position mo, sir? Para ikaw magsabi. Saan? Sa trabaho mo dati. Dati ako piloto ng Ayan. Philippine Airlines. Philippine Airlines, pero international. Oo. So, saan ang mga biyahe mo dati, sir? Sa Amerika, Los Angeles, San Francisco, Honolulu, at saka New York. Di ba? Pride po ng Amerika. ating pagiging Pilipino. Ang piloto po ng Philippine Airlines talaga bumabiyahe, Pilipino. Puro kayo Pilipino, sir, na mga Oo. kapitan. Tapos sa London, munta kami. Vancouver, Toronto. Wow! Ikot kami dyan. Hindi ka ba pinirate ng ibang mga airlines? Dami nag-o-offer. Pero sabi ko, loyal ako sa PAL eh. wow! Doon kami kakilala ni Mrs. sa PAL. Kasi pareho kami dati sa ground. Oo. Yung nagbukas yung pagkapiloto, sabi ko magpipiloto ako. Yan. Kasi yan yung ambisyon ko talaga. So, kailan ka nag-retire, sir? Nung 2017, December 2017, kasi nag-60 years old ako. Wow. Tapos, ilang taon ang service mo sa PAL? 35 years. Wow, ako di matatawaran, sir. Ang dami mong na-contribute talaga ng mga trips. No? Hindi na Pero mabilang. yung 35 years, 5 years doon, sa ground ako. Okay. Gumpisa ako, check-in. Kasi bago lang ako noon. After 8 months, pinromote nila ako dahil industrial engineer ako. So, naging industrial engineer ako. Tapos nag-apply ako sa piloto. Pumasa naman. Pumasa. Hindi nagpiloto ako. Oo, tapos sa Amerika talaga yung ano mo. Domestic ako. Iba-ibang din, bansa. So, nalibot mo na, sir? Hindi naman lahat. Hindi lahat lahat. ng PAL. Oo, pero ito ka ngayon, nag-farming ka, baka. Bakit, sir? First love ko to. Hindi pa ako piloto, Roger. First love ko na rin farming. Yan. Oo. Passion mo talaga, sir, ang Oo. farming. Ngayon po, mga kagandang buhay, tuturuan po tayo ni Sir Mark sa silage. Kasi interesado kami ni Kabeng Roger, sir. Sabi mo kasi, pwede yung tubo. Oo. Kung nanonood si Jigger, gabi-gabi. Villacorta. Oo. Jigger Villacorta. 7:30 ng gabi. Hindi mo na ako may istorbo. Nanonood na ako kay Jigger. Wow! Oo. Nagtatanim siya ng napier grass. Oo. Sabi ko, bakit napier? Napakadaming dahon ng tubo. Oo. Yung tubo, mas matamis yun kaysa dahon ng napier. Mas nutritious yun. Wow! Di ba pinapakain niya naman minsan yung niya, pag wala siya napier, dahon ng tubo. Kasi yung iba, sir, dinidiscourage kami. Yung tubo daw, walang sustansya. Hindi. Pag na-silage mo yun, pag na-process na siya, very nutritious na. Kasi nag-undergo na siya ng process ng silage. Parang pickle. Di ba pag kumakain ka ng pickles, masarap? Pickled yun na dahon. So, ngayon parang nagka-interest ako, sir, sa pag-silage ng tubo doon sa Negros. Kasi, walang sawa talaga yung subo doon. Grabe talaga ang dami. So, siyempre,
kunting ano lang, kunting init lang na ano na, nasisira na yung dahon. Yan, nagtataka nga ako. Sabi ko, bakit makatagat ng negros, tatanim pa ng napier, Napier. ang daming tubo dyan. Okay. Yung dahon, gamitin na nila pang silage. Oo. Kasi tinan mo yung chapel ko, ang laki. Oo. Lampas So, tao pakita yung natin ano niya. mamaya, sir. Mamaya papachap tayo. Oo. para Pero makita ikaw, niyo. ano talaga sinasilage mo dito? Mais. Mais Oo. talaga. Nag-ano ako dati, napier, pangit. Hindi masyadong tumataba. Sa experience ko, mais talaga. Mais talaga Kaya number one. magugulat ka, ilang hektarya tinatanim ko. Mais, pang silage lang. Pang silage mo lang. Oo. Kaya tinanong kita kanina, sir, di ka palugi sa pagtatanim mo ng mais? Baka tutubo ka pa dyan pagka binenta mo ang bunga? And then, tingnan mo naman yung baka kung paano lumaki sa mais. Marami po tayong mga knowledge na makukuha kay Sir Captain Mark Lutilia. Ayan, kaya panoorin po ninyo, mas busisihin po natin yung pag-process ni Sir. Turuan mo kami, Sir, dahil na-inspire ako sa iyong gumawa ng tubo na silage. At para rin kay Sir Jigger Villacorta na makita niya, isa ka palang avid fan ni Jigger. Ayan, na-inspire ka rin. Silent subscriber. Yan, Oo. silent subscriber. Kaya Sir Jigger, para sa iyo ang video na to. So sa likod mo, Sir, marami nang nagtatrabaho. Oh. Anong ginagawa nila, Sir? Yung jeep na yon, doon kinakarga yung inani na mais. Oo. Tapos niyadala dito, i-chop dito ngayon. Tapos Ayun, sir, ngayon, oh. sinusubukan namin mag-plastic. Pero may 1 year na kaming nagsa-silage sa Sa ano talaga, sa nakasemento. nakasemento. Ito ngayon sinusubukan mag-plastic. Kasi may plastic pa, sayang daw. Sabi ko, sige, konti lang naman to eh. Kung masira yan, problema. Ayun na siya, Sir, oh. Yung mais. Yan. Dala pati bunga. Tinan mo ang bunga, ang dami. Ayan ang bunga, oh. Oo. So, Oh, pag dala pati nakain- yung ano niya, yung brown na lahat yan. Wala Lahat. sayang. oh. Pag parang naluto na siya sa silage, masarap na yan. Ang bango. Wow. Kaya tinan mo yung ganito itsura niya ng mga na-silage. Saan po, Ito, Sir? ito. Parang golden brown. Ay, ito na pala siya, Sir. Ito, golden brown. No? Amuyin mo. Parang, Ayan po, amuyin mga mo. bunga yun. Hindi mabaho. Wow, parang may vinegar na, Oo. parang ano na siya talaga, sarap. Pickled talaga. Oo, So, parang pickled pag na siya. kinakain siya ng baka, tinan mo may mga bunga pa ng mais. Oo, bunga ng mais. Talagang gustong-gusto nila kainin. Wow. So, sige, Sir. Yun yung process. Ito, nilalagay na nila sa ganyan, Kasi pinupunong-puno, oh. kung ito, first time namin to na dapat nga, kasi yung plastic daw nabubutas. Ano ba yung mga ingredients, Sir, pag nag-silage Wala. ka? Yan lang. Ganyan lang? Oh, yan, pag nilagay namin doon, sinisiksik nila yan. Nisiksik nila. Yung siniseal off ko, bumili akong magandang trapal para walang hangin, kasi may oxygen eh. Walang hangin. Yung process niyan, pagtagal, maging ganun na. Yung, So, dapat nakasil talaga sa Sir, hindi, Oo, na hindi mo walang lagyan ng hangin. hangin. Oo. Ito, Sir, ano ito? itong tinambak dito, ibibigay na sa baka. So, tapos na ito i-silage. Mga ilang buwan, Sir? Silage na to. Siguro ito may ewan ko kung may 2 months na to. May 2 months? Alam mo yung silage daw, sabi nila, kasi sa akin naubos, kahit 1 year yan, di nabubulok. Oo nga daw, sabi na, i-imbak mo talaga, Ay, Sir. impact daw yan. At saka maging much richer kasi tumatagal ang process. Wow. So, ito, Sir, ito yung kauna-unahan mo na nilagay dito sa, plastic, sako. parang mali nga Plastic. lumulobo. Pero may plastic. lumulobo, Sir. Oo nga, papabacuum ko yan. So, kailangan pa pala na vacuum. Alisin yung hangin. Alisin lang ng hangin. Ito, Sir, ito na yung na silage ngayon na may plastic sa nilagyan nila loob. muna sa sako. May plastic sa loob pala ito na. Pero yun yung nakatrapal doon, yun ang kauna-unahan mong process. Yung mga natapos na yun, na silage na. So ito, Sir, saan ito sinilage? Doon galing yan. Doon galing ito sa may Oo. nakatrapal na Tapos yun? may traktora ako doon. So, kinukuha nila ng traktora, tinatambak dito, ni-stack dito para madali na magbigay sa baka. Oh, ang bango, Sir. Grabe, Diba? naamoy Naamoy mo na? ko. Oo. Bango. Ang bango, parang mais. Parang may asukal siya, na may suka. May na suka. Pickled Pero wala talaga. palang nilalagay na Wala ito, na. Sir, na mga ingredients. Walang molasses, walang Oh, inaamoy ni Timmy, oh. di ba, Tim? Sarap na. Sir, mura lang yung molasses sa amin. Pwede ba naming lagyan ng molasses Oo. ang tubo? Or tubo na yun eh. Hindi, ito, pag lagyan mo ng molasses ng konti. O sa Parang pagpapakain na. lalong matamis. Tapos lagyan mo ng darak. Di, may mga darak din ako nabibili. Oh,
Oo, ng palay. Oh, darak ng palay. Kaya So, pala, yun yan. oh. So, naku, ang gandang gayahin Dati nito, naman, sir. di ba, ang laki ng katawan. Oo. Silage lang yan. Tingnan mo yung mga baka ni sir. Madali Papakatay na po namin ito, kay kabayahing Roger po. Madali lang, Ayan, sabi ko. dadalhin po namin ng katayan. Ang dali magpataba ng baka, Jer. Sabi ko, tuturuan ko si Roger. Ayan. Silage lang. Silage Daming lang. tubo sa Negros Ay, eh. ako sir, nabigyan mo kami ng encouragement na mag-silage ng tubo. Nakita mo, dami pa rin mais. Dami pa rin, Gusto, oh. gusto nila kainin yan. Oo, Hindi nagsasawa ang baka sa silage. hindi nagsasawa. Ayaw na nila ng fresh, no? Pag nasanay sila. Kasi So, iba inuubos talaga nila yan, sir. Wala yung nasasayang dyan. Wala. Tingnan mo, Kung lalaki mayroon man masasayang na tumigas na, Oo. bibigay ko sa kabayo. sa kabayo. Diyan, may malaking kabayo ako diyan pa dala ko sa Antique yun. Hanggang doon po, yung mga patabain Yun, ni sir, may oh, malaking hanggang doon. racehorse. Laki ng Doon, mga meron baka dito kabayo ni sir, oh. Silage lang pinapakain niya. First class po na silage. Yung, Ang dami nito, hindi sa akin yun. Native yun, dito sa akin Oh, yun. ang lalaki ng mga baka dito ni sir. Malaki. Ang tataba talaga, yung, sobra. Ano, racehorse. Diyan, meron sa, ano. Ang tataba ng mga baka mo, sir. Sa papakatay natin, parang mahigit 300 kilos yung isa. Sana nga, sana Sa nga. karne. Para, Laki pera ito, sir, ah. bawi. Oh, bawi ito. Oh. Yan. Yan na, parang laki ng tiyam. Kita mo na may laman lahat. May laman talaga, bilugan talaga. Oh, Jer. Nako. Pag nabigay mo sa akin, Sobel, after 4 months, balikan mo ako dito. Oh, i-video natin Parang yan, sir. video nyo kung gaano kalaki yung bakang Sobel na Brahman. Patabain ko. So ito, sir, na prinasis mo, 1 hektar ito? Na, Wala. Kunti lang to. Mayroong Kunti lang. area doon na natamnan. So yung jeep ko na yan, yung pabalik-balik doon, kinakargahan. Ayan, oh. Hindi ba lugi, sir, sa pagmais talaga? Kasi medyo mahal ang maintenance ng mais. Wala. Hindi ko, Naglalagay ka pa ng mga abono sa mais? once lang, pero ginagamit ko. Narinig mo na yung amo? Ano yun, sir? Yun yung parang fertilizer na dinevelop ni congressman dati sa Pangasinan. Attorney Acuña ba yun? Yun, Sol, may ibang farmer na amo yung ni-spray lang nila sa palay. Alam mo, nag-harvest sila 200 kabans per Ganda pala hectare. yun, sir. Parang liquid lang siya. Hindi, powdered yon. Powder, tapos sinahalo sa Nalagay mo tubig. sa tubig, tapos spray sa kanya. Yan, spray lang na amo. The same time, pag may amo, hindi inuuod. Ganun Di ba pala si, yun. si Jigger, minsan problema ng uod? Oo. Ito, in-spray mo ng amo, wala nang uod. Wala ka ng insecticide na bibilin. Paano naman namin kaya mabili yun, sir? Dito Sa lang naman siguro yan available. Online. Dadala ko sa yung number ng mismong supply. Kasi may fake na daw. Ah, okay. Sige, sir. Ayan, oh. Kailangan mo lang talaga maraming sako, sir, nito. Hindi, ito first time. Pag yung maramihan na, doon na namin lagayan. Oo, Nahirapan magsako. Nahirapan magsako, Oo. sir, no? Tingnan ka natin, sir, dito yung truck mo, sir. Yung jeep mo dito yung jeep. na. Oo. At saka yung mga tubo mo dito. Naku, grabe, sir. Ang lalaki. Yung jeep ko na yan, dati negosyo ko, kumukuha ako kanin baboy sa Manila. Ha? Ginawa ko yun. Grabe. Ginawa ko yun, El, ha? Grabe, no? Kanin baboy. Tapos dami kong baboy dito. Tapos natigil na ako. Oh. Ito siguro, mas malalaki yung dun sa harap. Meron din ibang malalaki dito. Ano? Ilan lahat ang papakatay natin na to, sir? 15. 15 ito. Sipin niyo ha, si sir ha, bago naging piloto, taga-koleksyon ng mga kaning baboy. Kanin baboy. Piloto na ako, ha? Ah, piloto ka na pala nun? Tapos So, anong sabi nga ng ginagawa mga mo na- tawang ko, tingnan mo yung mga tao, naka-necktie, kala nila baho. Eh, may-ari nito, piloto. Naghahakot kaming kanin baboy. Oh. Saan mo, Basta- dinadalang kaning baboy? Dito. Niluluto. Tapos pinapakain ko sa baboy. Kundi malaking saving sa pagkain. Talagang fashion mo talaga, sir. Kasi kung hindi mo fashion yung ginagawa mo, Dati may higit 1,000 dito baboy ko. wow. Nag-breed ako. Kasi may pinsan ng misis ko, binigyan kami ng biik, nakalimutan namin kunin. Yan lang sa kabilang farm, mga katigbak.
Oo. Nagbuntis na. Kinuha namin. Sabi ko, madali lang yan. Tapos mabot kami ng 1,000 baboy dito. Oh, dami. Hindi mo hindi mo ma-imagine kung Kaya- magkano yung expenses mo Kaya sa nadaanan pagkain. ko pati kambing dati na native, 50 ako dito. Oh, nakita ko pa yung mga karniro mo dati dito, Oh, sir. meron yan. Ayan Naabutan po, mo pa yan, di ba? kalawak. Kalawak po ng maisa ni sir. Ayan. Hanggang dun pa. Ang maisa ni sir. Naku, sir, oh. Pang silage mo lang yung mais mo. Pero maliit pa ang bunga at saka mo sina-silage. Hindi, malaki na rin. Malaki na rin? Ganyan nakahaba Ala, yan. ito nga, sir, oh. Yeah, malaki na rin yung bunga. Malaki ng bunga, oh. Oh. Tapos, yung Yan. ibang boy ko, kinukuha, pambigay sa, Manok? manok. Ayan. Grabe, no? So, ito tagahakot. Tapos, nakita ko, sir, may cutter ka na, eh. Oo, nandun sa kabila eh. So, sabi mo sa akin, corn reaper. oo, balak mong bumili ng yung chinachap na kaagad niya Oh, habang... traktorang malaki. Pero Oo. kailangan ko at least mga 20 to 30 hectares na lupa. Oo, ito kasi sir, kulangin. Ano? Sayang, Sayang, 3.1 million. Oo. Sayang ito sir, kasi maliit lang itong maisan Oh, mo. kaya naman ng traktora ko maliit eh. Ayan oh. Pwede ba itong ilaga, sir? Ayan, kahapon naglaga kami, masarap. Kasi bata pa siya. Sinubukan Bata pa namin. ito, oh. Nga Di ganyan ba dapat, kahaba sir, yan. bata pa lang dapat? Oh, yan. Tamang-tama ilaga. Oo, Naglaga kasi- kami kahapon. Yun parang matanda na yun, oh. Yung sa silage mo ngayon. hinarvest na yun for silage. Oo. Kaya brown na yung dahon. Ito, green lahat eh. Oh, green lahat, oh. Di ba, sir, dapat green lahat ang dahon pa? Oh, Mas hindi, kahit brown masustansya? naman, okay. Pag Okay. na silage, sarap na So, hindi sarap. ka naman pala nito gumagastos talaga malaki abono? Hindi. Hindi Dahil naman? nasa amo. Oo. Ipopromote ko yung amo dito. Oo, popromote po, sir, kasi, oh, Kabayuan maganda, yan oh. dyan, no? Alam nyo ba mga kagandang buhay, nakita nyo ba yung puno na yon? Yon? Diyan po dati, binigyan kami ng lugar ni Sir Mark. Nagpagawa kami dyan ng kubo habang nagpipick up po kami ng Dyan sa itlog gate. dito. Dyan sa gate, no? Dyan sa may gate. So, thank you sir ha. Kahit hindi po kami masyadong kilala dati, bumili lang kami sa truck mo. Pero ang truck Hindi, mo sir na tulungan yun, yun ang naging simula namin eh. Sabi ko nga, tulungan lang tayo. Di ba? Kaya ako, willing ako. Daming tumatawag dito sa akin about silage. Kung sa ko daw binili yung reaper sa Oo. mais. Lahat na equipment, sinasabi ko sa kanila. Sabi ko, ito, in-import ko galing China. Wow. So, ayan po, kung may mga katanungan pa kayo mga kagandang buhay tungkol po sa So, pagsasilage. yung 15 heads ko, Oo. na tinatali-tali ko lang doon, no? Lalaki ng napier grass. Oo. Doon So- pa, marami pa itong inaalagaan si sir. So, tinatali ko lang sila doon. Bahala na sila tumaba. Pero di mo sinasilage, sir? Di mo sila Wala na. sinasilage? Susubukan ko to. First time ko ginawa to. Na itali ko lang doon kung ilang Itali buwan mo sila lang. tataba. Oo. Kasi wala akong gastos eh. Oo. Ayan. So, ayan na po I-demo na mga yung kagandang pag- buhay. Na sila, giling ulit ng mais. Yan. Demo ko Oo, sa inyo. ganda. Ganda po ditong farm ni Sir Lotelia. So, pwede po pala ang tubo sa Negros. Ang dami dong stocks, mga kagandang buhay. Hindi na kami mahirapan sa pagkain. Baby Chuti, sir, oh.
buhay, ngayon po, makikita natin sa likod, nagpa-process sila ng silage na corn. Nagkaroon talaga ako ng interest, sir, na i-feature ko yung heavy duty mo na gilingan. Paano mo ba yun? Bumili ka lang ng Tapos makina. na, yari, hindi, buo na. Buo na? Oo. Magkano yan, sir? 85 bili ko na. Mahal nga eh. 85,000? Oo. Pero wala namang mahal kung makakamura ka rin sa Oh, pagkain. mabilis at saka Ayan. ano. So, hihikayatin ko si Kabeng Roger na bibili ako doon. Saan ba yung nakakabili nun? Marketplace ko lang nakita yun eh. Oo, maaaring matulungan mo rin kami, sir, na Oo. makakita tayo ng isa pang unit. Kasi dadaling ko sa Negros, magsasilis ako ng tubo. Kaya, mga kagandang buhay, very thankful po ako na sumama ako ngayon sa biyahe ni Kabeng Roger dahil nagkaroon ako ng realization. Kasi ang problema namin dun sa mga baka namin, Pagkain. pagkain. Kasi pwede pa nilang baunin, papunta ng Luzon, ng silage. Kaya, pagkaanihan kasi ng tubo, sobrang dami. Yung 20 pesos na yon na isang ganyan, makakamura na ako noon kaysa magpatubo ako ng mais. Oh. Di ba? Kasi magbabayad ka pa sa labor. Kailangan ko pa ng lupa. Tapos may traktora ka pa. Samantalang pagtubo, gigiling na ako. Giling ka Tapos lang, giling. lalagay ko sa sako. Hindi, gawa ka na lang ganyan. Ganito talaga, sir. Maganda. O, tingnan natin, mga kagandang buhay, ha? Bunker. Mataas yan. Ito pala yung bunker mo, sir. Oh, mahigit 7 feet to taas eh. Yan, no? So Gano'ng ako, kataas siya? mataas ko, almost 6 feet ako, di ba? Oo. So mga 6 feet pala to taas niya. 6 feet ang taas, tapos ang lapad niya, sir. Ewan ko kung ilang lapad nito. Kung Ayan. 10 feet siguro lapad. Tapos dalawa lang, sir, ito. Mga ilan ba yung kasya nito? Mga ilang kilo? Di ko na alam. Hindi mo na alam, Oo. pero marami rin. Tapos pag kulang, so may Oo. plywood silang harang, Oo. hanggang doon lang. Hanggang dun lang. Oh, sa plywood. So, 2 to 3 months ang kailangan. Ano, ilang months? 3 weeks lang pwede mo na ma-harvest. 3 weeks lang? Oo. So, kailangan di Maganda siya na siya. sisingaw talaga? Hindi, sisingaw. Kaya Pero ako, pag sumingaw siya, sir, sira na. magbablock siya. Yung kulay. Hindi pareho doon kaninang golden. Paano mo siya binabalot? Ganito lang talaga? Dito lang. Lalagay dyan. Iba nga, wala nang sa side na na trapal. Ako para sigurado. Nag-invest pa ako, nilagyan ko pa sa side. Para sealed talaga siya. Iba yan, ganyan lang eh. Nasa silage naman. Ay, yung iba pa ganun lang. Oh, ganun pero ikaw, lang. binalot mo talaga. Ako talaga, sigurista ako eh. Sigurista ka, sir, Oo. oh. So ito, Akala ko kasi, sir, may mga ingredients pang Wala. nilalagay. Yan Kailangan lang lang yan. pala na medyo naka-ano lang pala siya, hindi siya magsingaw lang. oh, importante walang singaw kasi pag ng oxygen masusunog, mangingitim yung kaya nasira ang silage. Ito 100% sa amin walang nasisira. Ganda ng production ko silage. Wow. So ito, sir, gagawin ko talaga ito. Magpagawa kami ni Kabiyahing ganito. Hollow blocks lang to eh. Tapos pininising ko lang sa loob. Pero sabi ni Kabiyahing Roger, mas okay daw sa kanya sako na lang, sir. Yung dapat yung plastic sa loob. Ito pala yung mga ano mo, sir, oh. Bago lang to. Baliktad eh. Yung plastic nilagay nila sa Pero ito, sir, di pa na plastic. Hindi pa. So nakasiksik na yan. Ginagawa nila, nilagay plastic. Pinapa-vacuum ko para mawala ang oxygen. Hindi ko alam kung maging successful siya eh. First time ko mag-plastic. Oh, first time mo. Pero sa labas nila, binilagay talaga plastic. Oo. May kanilang yon. Gusto ko dyan. Pero mas maganda siguro sa loob ang plastic. Oo, dapat. Sa loob kasi pagka binuhat mo yan, baka yung plastic, masira. Yun lang nga. Oh. Sa loob yung plastic, Tapos tapos sa lagay loob, mo lagyan sako. na kaagad ng plastic ito, sir, sa loob. Tapos sako mo sa labas. Baliktad yung ginawa nila eh. Ibaliktad yung ginawa nila. Kaya pinapabayaan ko sa kanila kung ano. Ayan, oh, tingnan mo. Ano. Ang Tapos galing. sa umaga, puno ng ipot ng baka to. Oo, saan mo Kasi naman ilalagay, sir? may ilaw ako sa gabi, pinupuno ko yan ng silage, yung pakainan. Ubos yan sa umaga. Lahat yan ipot. Tapos nilinis lahat ng buhay ko. Yan. Tapos ito, naiipon. Tinatambak ko, gawing abono ng mais. Oo. Libre na fertilizer. Ayun, oh, yung manure na ba yun, sir? Oh? Manure.
Tapos Yan. iniipon ko yan sa isang area. Opo. Pinapabayaan ko lang. So, after 1 year, Pwede na- na abono sa mais. Oh, abono na sa mais. O di, ano lang, rotation lang. Oo. Mais siya kinain, abono pa rin siya ng mais. Kaya imagine mo ako, nagtatanim ako ng mais all year round. Oo. 4 times a year. Oo. Iba, 2 or 3 times na. Ako, 4 times a year. During summer, meron akong water system. Oo. Bumili ako ng sprinkler sa Amerika. Okay. Yung gumaganon. May deep well ako doon. Tapos yung jeep ko may 2 tangke yan. Oo. Tapos pinapump. 3 pinapump sila. Tapos gumaganon lang. Oo nga, nakita Para- ko yan sa mga tubuhan din. Oo. Nilalagay mo doon sa may maisan mo. Oo. Tapos Wow. para mabasa lahat. Ganon yung irrigation ko. Ano? Grabe, ang tataba talaga sa ng mga baka mo. I'm sure mabigat ito, tubong-tubo ka na talaga dito pag pakatay natin. Sana maging anghel ka na mataba na sila. Oo. Sir, ay pakatay na natin para mapalitan mo. Oo. Yan, inaantay ko na kung kailan crack nyo, kailan yung Yan. Para mapalitan mo ng mga baka sa subel. tapos antayin ko Subel. Oo. Lahat ng kay Subel na galing, no? Oo. Yan, galing. Ang ganda. Ganda na pagproseso ni sir ng silage niya. Ang importante kasi sa tour ko na to sir sa farm mo, na-inspire talaga ako mag-silage ng tubo. Gagawin ko talaga yan sir at hingiin ko lang tulong sa'yo yung saan tayo makakabili niya, no? Kita ko Kasi lang may yan sa truck naman marketplace. tayo eh. Tingin Kasi, ka sa tingnan marketplace. mo. Meron yan. May iba, siya galing to eh. Dineliver sa bahay. Tingnan mo sir, dami ng mais yung na ano niya. Mabilis siya. Kasi heavy duty. Heavy duty siya. Alam ba sa inyo, nabibilaw ka pag madaming mais eh. Oo, Ito hindi. kaya. Hindi kaya ng shredder namin doon. Ito, kayang-kaya niya. Puno. So wala kang contact person yan sir? Kung saan mo? Wala na eh. Hanapan kita sa marketplace. Okay, okay sir. Ayan. Dati nga gusto ni Roger Palanggana, binigay ko na sa kanya sa Oo marketplace. nga eh. 270 lang isa niya sa marketplace. Oo. Lazada. Kaya may dumating na doon, na-order niya. Na-order na niya. Oo. Kasi mahal yan sa labas. Mahal talaga. 400 plus 500 Yes, isa. oo. Kaya thank you sa mga information. Si Mrs. din niya naghahanap kung may Oo. kailangan. Oo. Dati, Kabirasya lang si Mrs. eh. Hello, ma'am. Pero alam niyo ba, silent viewers ko si ma'am? Oo. Kaya, ma'am, hanapan mo ako sa marketplace, ng gano'n na, chopper. Dadalhin natin sa Negros. Oo. Oh, ganyan lang, ganyan lang. Ganyan lang, para hindi naman masyadong marami tayong isa silage. Oo. Ang tubo, sir, thank you so much sa pag-inspire sa akin. Pwede pala po ang tubo. Kaya pag mapapanood dito ni Jigger Villacorta, talagang baka magpabili rin siya dyan ng chopper na ganyan. Baka sabay na kami niyan. Saka Roger, Jigger. Kung nakita mo, tauhan ko, lahat yan, taga-antike. Oh, taga-antike lahat, no? Kasi antikenyo ako. Shout out sa mga taga-antike dyan. Taga-antike po si Kapitan. Yan. O may mga bunga pa ng mais, sir. Oh. Yan ang mga binhi mo. Oo, ginagawa nilang binhi. Para hindi na ako bibili. Para di nabibili kasi pang silage. Mahal. Mahal ng binhi. 2.5 yung isang 9 kilos eh. Oh, Eh, ayan. nabibili ko to sa Mindanao, 1.8. Ay kung mas-save ko ng 20 na 1.8. Diba? Di ba? 36,000 din yun. Oo. Pang sweldo pa sa mga tauhan natin. Oo. Yan o, ang dami nun. Ang bilis lang matapos. Yan sir, baka makabili rin tayo ng lupa dun sa Negros. Magaling talaga dun mag-alaga tayo dahil maraming source sa pagkain. Huwag kang bumili. Tubo. Then, huwag kang bumili lupa. Renta lang. Mag-rent ka na lang. Sayang Oo. pera. Kaya pera sir. Oo. Rent naman tayo, Magagamit mo pa yun. Tama. So, ayan po ang tour natin dito. Napakalaki pong inspiration para sa akin ito. Ako mismo po na-convince ni sir na mag-silage ng tubo. Talagay mo sir talaga ha. Ang tubo mas masarap dahil may sugar na siya kaagad. Oo, mas masarap yung kaysa Napier grass. Oo. Yung Napier, yung puno nun, parang tubong maliit eh. Pero mas konti sugar. Oo. Pero yung pinaka-the best talaga, mais. Mais. Mais talaga. Kasi may bunga siya.
Oo. Mahal yung bunga niyan. Yun yung nutritious yun. At saka yan, ginagamit talaga yan sa feeds, no? Oo. Ang mais. Eh, wala sayang na isa. Oo, wala sayang Tapos talaga. ito, pag nag-harvest, no? Oo. Next day, dana ng traktora, tanim agad. Tanim agad. Oh, wala nang pahinga-pahinga. Wala na. Tapos Tapos spray. sir, pwede mong itambak yan dun yung ano mo na yan, no? Oh, at ito, sariwa pa to eh. Nariwa pa yan, sir. Meron ako dyan mga make it 1 year na. Oo. Nilagay ko. Grabe. Tapos amo lang. Spray lang ng spray ng amo every week. Oo. Silence ni sir. Una niyang ano ito, una niyang subok na sinasako. Bakit mo sir naisipan na sumubok ka sa sako? Sila lang yan, kasi konti daw. Ito, sige. Oh. Sabi niya, konti lang to eh. Ay, bahala kayo. Nung pinabayaan ko sila, kung failure, sabi ko sila, tingnan nyo. Sabi ko sa inyo, wag Pero na. mas magasto siguro sir. Magkano na yung plastic? Di ko, nung ko pa nabili to eh. Wala pa ako niyan. Nung paggawa ako. Mahal din yung plastic. Wala plastic sa Oo. kasako ka pa. Pero mas ideal talaga siguro kung sa bunker na. Oo. Bunker talaga. Bunker na lang. Pagawa na lang ako ng bunker. Isahan na lang. Saka galing sa bunker, nilagay mo sako. Oo. Kung na-silage na, lagay mo na lang sako, tapos transport. Oo. Lagay mo lang sa taas ng truck yan eh. Dalawa pala ito, oh. Kailan ko pa magpagawa ng dalawa. Oo. Kasi ngayon, hanggang sa labas eh, mga 6 hectares na ako eh. Wow. Nakatanim Oo. ka pa ulit ng 6 Madami hectares pa doon, may bunga na, umpisa. Kailangan ko 2 ganito pa. So, kailangan Kulang. talaga sir, dumami pa yung mga baka para... Pero inuuna ko yung pagkain. Oo, nauna Kasi talaga naging, pagkain. nag-failure na ako nung una eh. Naubos yung napier ko, wala nang pumayat uli baka. Walang source ng pagkain, sir. Oo. Kaya ngayon, banat ako source sa pagkain. Secondary na lang yung baka eh. Oo. Madami mabibilhan. Okay. Marami talaga dito.